Ito nga pala nagpunta lang ako dito sa may manggahan para naman kahit papaano ay magpahangin. Ay pagkatapos magpahangin dyan, eto, aking nilinisin nga muna etong isda na bigay nga sa akin ng aking mama. Buti na nga lang nakalibre nga kami ng pananghalian na uulamin namin at eto na lang talaga yung uulamin namin at ang gagawin ko nga luto dito ipiprito ko na nga lang at oo nga pala hindi na ito sariwa at kahapon pa nga etong isda na ito. Nilagay nga lang siya sa may freezer para naman kahit pa paano hindi nga eto masira. Tapos eto alisin lang natin ang hasang mga mami para naman kahit pa paano pag pinirito hindi kasama yung hasang. Buti na nga lang talaga mga mamis ibinigyan tayo ng ulam ng mama ko at talaga nakatipid nga ako ng pananghalingan ngayong araw. Ito nga pala dapat ay isasain ko pero hindi na nga lang at mas okay na nga lang kapag nga pinirito at yun din nga ang gusto ng mga bata. Nang malinisan ko nga itong isda hinugasan ko lang siya ng 2 beses o 3 beses ata yung ginawa kong hugas dito. Kapag nga ganito yung isda mga mamis ganitong prito na nga lang talaga yung ginagawa ko. Alam niyo ba kung anong tawag sa isda na ito? Ang tawag nga pala dito sa amin ay hiwas nga iyan. Kayo ba mga mamis ano bang tawag dito sa inyo sa isdang ito? Ito nga pala ilalagyan ko siya muna ng asin para naman kahit papaano kapag nga niluto ko siya ay may lasa naman. Malimit talaga isda yung ulam namin mga mamis dahil nga bumibili din nga ako sa kuya ko at nagtitinda rin nga iyon ng isda. Ito nga pala magsasaing na rin nga pala ako. Wala na nga pala akong bigas kaya eto ilalahat ko na nga lang. Ganitong oras wala talagang labas dito sa amin kaya eto buti na lang at meron nga akong tab na naipunan nga ng tubig at yun nga yung ginagamit ko kapag nga nagsasabaw nga ako dito ng bigas. Ito nga pala magagamit ako ng extension dito para naman kahit papaano hindi ko na nga ilapit etong rice cooker sa may dulo. Ito nga palang ginagamit ko, ito nga palang tissue na lang ang pinamumunas ko dito sa ilalim ng rice cooker ko para naman kahit papaano madali talaga siya matuyo. Perfect nga pala etong extension na nabili ko. Tignan nyo naman mga mamis, napakadaming saksakan kaya kung gusto nyo rin, ilalagay ko yung link dyan sa baba. Sa mga oras na to mga mamis, ipiprito na nga natin etong isda at bago ko nga iprito to mga mamis, syempre bago ako magluto, pinupunasan ko talaga etong aking pinaglulutuan. Ito nilalagay ko na nga pala etong hiwas dito. Aminin nyo mga mamis, mas okay nga kapag nga isda yung ulamin kaysa nga yung mga frozen foods na nabibili. Ito nga pala ay madaling araw ko na to binoise over mga mamis, alauna na nga eto dahil ngayon lang yung oras sa tulugan na nga eto mga bata. At yun lang nga yung oras na hindi na nga maingay dito sa amin dahil dito sa amin talagang matao kaya kailangan nga kapag nga wala nang maingay saka tayo magbo-voice over. Kaya diba salute ako sa mga content creator dito dahil hindi nga gaano madali ang pagko-content creator dahil kailangan mo nga siyang iayos, mag-video. Yes mga mi, unang-una talaga kailangan talaga natin mag-video dahil wala nga tayong i-upload sa buong maghapon kapag nga hindi nga natin ayun ginawa. Lalong-lalo na dahil nga ganito nga yung content ko, yung daily life nga natin. Syempre, pagkatapos mo mag-shoot ng mga video, i-edit mo pa nga yan. Syempre, napakadaming edit niyan at napakatagal dahil nga mag-aalis pa nga tayo ng clips na hindi nga pwede. Pagkatapos nga yan, kapag okay na at maganda na nga yung video, kailangan na nga natin etong i-voice over. O diba mga mamis, akala nila madali din ang maging content creator dahil paglalaanan mo nga eto ng madaming oras. Siya nga pala maiba na tayo, napakadami ko nang ginawa pero hindi ko pa naalala ang magsuklay nga. Tignan nyo naman na tanghali na nga nakapagsuklay etong mima nyo. Ang hirap maging nanay mga mamis, talagang di na nga natin naalagaan yung sarili natin. Pero kahit ganun mga mamis, wag na wag nyong kakalimutan na alagaan ang sarili nyo dahil nga napakahirap nga kapag ganun. Siguro maalagaan lang natin yung sarili natin kapag nga malalaki na yung mga anak natin. Ito nga pala pinapakain ko na yung anak ko dito. Wala nga palang sabaw dahil nga prito nga lang yung ginawa. Sinusubuan ko nga pala etong anak ko dito dahil nga baka nga matinig siya at kapag nga siya yung kumakain hindi rin nga siya makakain ng maayos kaya ang ending eto sinusubuan ko na lang nga etong bata. Medyo sa part na to talaga mga mami gutom na etong person pero kailangan natin unahin etong mga anak natin. Eto nga pala kinahaponan na mga mamis, ang dami ko nilaban ng isang araw kaya eto tinupi ko lang muna etong mga damit namin at damit ni asawa tsaka nga yung mga pantrabaho niya. Ma-share ko lang pala mga mamis etong extension na ginagamit ko. Tignan nyo naman kung gaano kadami etong saksakan niya, bali 9 pieces. Meron na din nga kasama etong USB. Kaya kung gusto nyo rin mga mamis, ano pa hinihintay nyo, mag-order na kayo at ilalagay ko yung link dyan sa baba. Ito lang muna yung update ko ngayong araw.